Save me by the grace. Save me by thy grace. Savior, Savior. Apa sinabi niya kung makasalan kayo? Savior, Savior. Hear my humble cry. Hear my humble cry. Yes, Lord, na panalangin sa gabi nito. While on the other tower cold, holy, do not pass me by. Do not pass me by. Now the spring of all my home, more than light to me, more than light to me. Savior, 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 hallelujah, Savior, hear my humble cry, while on the others thou art holy. Do the spring of all my home, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee, hallelujah, in heaven but thee. Savior, 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 hear my humble cry, my humble cry, while on the others thou art holy.
Jesus Christ, our Lord. We have come to this place. Hallelujah. We have come into this place to gather in His name and worship Him. Amen. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ our Lord. Worship Him. Hallelujah. Worship Him. Oh Jesus Christ, our Lord. Isa pa, church, we have come into this place. We have come into this place, yes Lord, to gather in His name and worship Him. Narito kami, Panginoon, sa gabi ito upang magpuri sa iyo. Yes, to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ our Lord. Oh, worship Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Tayo yung magpalalaki. O dakilang Diyos sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi ito. Sa taglay namin kalakasan, buhay, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Panginoon. Mula kaninang umaga, Panginoon, hanggang ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, Lord, God, sa aming paglakbay, Panginoon, patungo dito sa bahay-sambahan. Tunay na, Panginoon, hindi ka nagkulang mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sumayo, Lord, ang kaluwalhatian ng lahat ng bagay, Panginoon. Tunay na, O Diyos, dapat ka papurihan at pasalamatan, Panginoon, sa gabi ito. Narito kami, O Diyos, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord. Kinikilala namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon. Nakakagawa kami, Panginoon, ang kasalanan, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Nawi, O Diyos, pagkalinisin mo, Lord, ang aming mga puso't isipan sa gabi ito, Panginoon. Upang malaya, Lord, makapasok ang iyong salita, Panginoon, sa aming sisidlan, Panginoon. Nawi, O Diyos, ikaw ang siyang maging sentro, Lord, ng gawain nito, Panginoon. Alisin mo, Lord, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Wasakin mo ito at itaboy, Lord, palabas, Panginoon. Upang makapag-focus kami sa iyo, Lord God, at pasambakan namin, Panginoon, ng tunay, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, sa gabi nito, Lord God, ang mga kapatid namin, Panginoon, na padako pa lamang dito, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang daraanan, Panginoon. Nawi, Panginoon, maging ligtas sila, Lord God, kung paano mo kami iningatan, Panginoon, ay gayon din mo sila, Lord, ingatan, Panginoon. Hiling din namin, Panginoon, Lord, ang gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang sa kanila magpala, Lord God, na kung paano mo kami pagpapalain, Panginoon. Gayon din, Lord God, ang pagpapala nila, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, na mga gagamitin mo, tagapanguna, Lord God, sa likod ng pulpito, Panginoon. Maging sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna, Panginoon. Basbas ng kanyang labi, Panginoon. At naway, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Huwag mo hayaan, O Diyos, ang aming mga puso, Lord God, at puno-puno, Lord God, ng galit, Panginoon, Lord God, at kung anumang bagay, Lord God, na makakasama sa puso, Panginoon. Kundi, Panginoon, nawa, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, Lord God, siyang tumahan sa bawat sa Panginoon, upang taglay namin, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna, Panginoon, sa gawang ito, Lord God, hanggang sa matapos, Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng kapurihan, pasalamat,
Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. At pansamantali po mga po ang bawat sa. Amen. At isang magandang gabi po sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. At it's good to be back in the house of the Lord. Amen. Amen. At salamat sa ating Panginoon na muli tayong dinako dito sa bahay-sambahan ito mga kapatid. Hindi ito aksidente mga kapatid. Amen. Tunay na alam natin na meron tayong kailangan sa ating Panginoon. At nawa ang Diyos ay meron din kailangan sa ating mga kapatid. Hindi, makita niya yung pagpuri natin sa Kanya mga kapatid. Amen. At sa gabing ito, bago tayo dumako sa pagbibigay testimony, taga-alay ng awaiting. Amen. Kung meron man sa inyo ay masulat lang sa pirasong papel upang mamaya tawagin ko na lang. Amen. Let's go with natin ang song number 130 na ating mga songbook. Leave it there. Hallelujah. Amen. Amen. In the word of you we hold all its silver and its gold, and you have to get along in her faith. Just remember in His word how He is the leader bird. Take your burdens to the Lord and leave it there, leave it there, leave it there. Hallelujah. Leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. And if you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. Hallelujah. Knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Hallelujah. Oh, leave it there. Hallelujah. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. You trust and never doubt. You trust and never doubt. He will surely bring you out. Amen. Oh, take your burden to the Lord and leave it there. When your enemies assail and your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. Hallelujah. He will make a way for you and will lead you safely through. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and
suffers pain. Isa pa, church. Body suffers pain in your hand. You came to Him, and your soul is almost sinking in this pain. Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burdens to the Lord and leave it there. Hallelujah. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Hallelujah. Amen. Pinapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus knows the pain you feel, mga kapatid. Amen. He can save and He can heal. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa awitin na yan. At tayo po'y darako na sa bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay testimony sa ating Panginoon o pag-aaliman ng awitin. Nice kong tumawag. Man, kumayag sa inyo. Brother Janelle. Salamat sa ating Diyos dahil kanina habang nagtuturo ko ako ay naging matagumpay ang observation sa akin ng isang teacher nakapopo ko ng mataas na grado sa alam ko na ang lahat ng yun ay dahil sa tulong na ating Panginoon. Dahil napasukan ako, hindi doon sa section na gustong-gusto ko, yung section na magaling sumagot, maraming estudyante. Napasukan niya ako doon sa section na hindi ko gusto. Konti lang sila, mga 15 na estudyante. Automotive, mga nag-aayos ng mga makinarya. Ngunit salamat sa ating Diyos na ang kanyang espiritu ang kumilos na naging maayos sila sa pagsagot. Kaya tunay na ang Panginoon ay hindi nagbabago na nagtatrabaho sa mga imposibleng paraan. Nais ko umitin sa kanya, the longer kasi. Since I started for the kingdom, my life He controls. Since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him,
bestow. Every day my way gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. And the longer I serve Him, the sweeter He grows. The much more I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sa Diyos ang mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa testimony niyan. At meron pa po bang nice kung wala man ay nice kong tawagin, nice magaling din ang waiting, might be promise.
Panginoon sa mga awitin na yan. Amen. At meron dito nagpabot ng testimony. Nais kong basahin. Sabi niya dito, binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos, Panginoong Kristo, sa katugunan ng mga panalangin para sa maayos at ligtas na operasyon ng aking son-in-law na si JC de Rosario. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa lahat at tumutugon sa panalangin sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob niya sa akin, sa pag-iingat niya at pagpuprovide ng mga pangangailangan. Papuri sa Panginoon sa katugunan ng aking mga panalangin. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng kaluwalhati. Yan, papuri at pasasalamat. Amen. Ito ay pasasalamat ng ating kapatid na Sister Loida. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tunay na ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. Kapag inasa mo sa Kanya, mga kapatid, siya mismo ang kikilos, mga kapatid. At walang imposible sa ating Panginoon. Amen. At kung meron pang nice mag-testimony, amen. At nice kong samantalay ng pagkakataon, nice kong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin, mga kapatid, sa trabaho. At patuloy niyang pagbibigay sa akin ng kalakasan, mga kapatid, maging sa pagpuprovide ng mga pangailangan, mga kapatid. Amen. Kaya sa Diyos ko, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. At kung wala na po, tayo po'y dala ko na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At I hope na ang bawat sa ay handa, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kinakailangan na maging magkaroon tayo ng attention, mga kapatid, pagdating sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. At inanyan ko muli ng bawat sa na tayo tumayo. Bago ko tawagin ating mga aral, mawag mo tayo sa Come Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Yes, Father, kailangan Panginoon sa gabi ito. Come
sa pangalan ng aming makapangyarihang Diyos, ng iba, ng aming Panginoong Kristo. Tinatanghal namin ikaw sa gabi ito, Diyos. Tinatas namin ang iyong dakilang pangalan. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat, Diyos, sa gabi ito, Lord, sapagkat tunay na ikaw ay naging mabuti sa amin. Tunay na hindi ka nakulang para sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming katapusan, O Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga nagawang hindi tama sa iyong harapan, patuloy na nariyan ka, O Diyos. Sa tuwing kami hihiling, sa tuwing kami dadalangin, Panginoon, hindi mo maikubli ang tenga mo sa amin. Hindi mo, O Diyos, mapahindihan ang aming mga panalangin sa iyo. Tunay naman na nakikita po namin ito at nababatid namin sapagkat, Lord, every time that we call on your name, Father, nariyan ang katubunan para palagi, O Diyos. Inaangkop mo sa iyong kalooban, Panginoon. Magpatawad po ang aming kakapusan. Magpatawad po, O Diyos, ang aming mga kapalaluan sa buhay. Mga pagmamalaki, mga karumihan, Panginoon, na nagawa, O Diyos. Tulungan mo po sa amin, Panginoon, na makapatuloy, O Diyos, maging makaabot sa hangganan patungo sa iyong lugar na inihanda para sa amin. Panginoon, sa gabi ito, Diyos, naparito kami dahil sa iyong pangalan. May mga bagay na kailangan kami para sa iyo, God. Knowing, Father, na ikaw ang Diyos ang may kakayanan na mag-provide ng mga bagay nito, Diyos. Lord, ikaw po, Panginoon, ang tumatagpo sa pangangailangan ng mga kapatid ko na naparito dahil sa iyong pangalan. Mga kapatid namin na nagdidiwang o nagdadaos ng ganitong gawain sa sila dapat naroon, O Diyos. Pagpalain mo din po naman sila, Panginoon, at anutin mo, Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, ang salita mo na yung pag-uusapan, ito po, Panginoon, ang siyang makita sa unahan, mahayag ang kalwalatian mo at ang pagkakalikan, Panginoon. Diyos, ang lahat kong ito, Panginoon, magyang kaawang gawa ng kaaway, dalangin ko, Panginoon, na iaboy mo sa labas ng bahay sa bahan, upang hindi makagambala sa aming pakikinig, at ayaw mo ng bawat tenga na makikinig at ang bawat mata na makakakita, Panginoon, ng iyong kalwalatian. O Diyos, ay mag-register sa aming mga puso. Lahat po ito, Diyos, ay kaitiwala namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Diyos. Amen. Usap po natin sa aklat ng Matthew. Okay. Matthew chapter 6, verse 33. Ito ba magkakasabi ng Biblia kung yun nasa kumain? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po sa salita ng Diyos, malaya po tayo magpupunta. Salamat sa Panginoon sa gabi nito. Babalik ako ng salamat sa Diyos sa pag-ingat na sa akin sa trabaho. Yun. Yung kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay ang hirap i-express sometimes. No? Basta alam mo na lang na mabuti siya. Pero para isa-isahin yung kabutihan ng Diyos, parang ang hirap isa-isahin kung paano siya naging mabuti. Sa lakas na taglay natin, hindi natin alam paano nare-restore. Yun nga yung testimony ko, kagabi, parang halos hanggang ngayon, parang kulang pa rin ako sa tulog dahil galing ako sa isang event, madaling araw na ako nakauwi, pero pasok pa rin ako kanina umaga, halos kulang yung tulog ko, pero nagtataka ko bakit may lakas. Sabi ko, no? Pero pagka sa ibang bagay yun, talagang bagsak ng katawan natin, malamang. Pero sabi ko, may salita ng Diyos na dapat paglagakan ng panahon, kaya ang Diyos ang nag-restore ng lakas natin. Hindi lang sa akin, kapatid.
sa bawat isa sa atin na naparito dahil sa pangalan ng Diyos. Nandito tayo dahil nire-require dito ng Panginoon. Sa Quezon, madami ako na-encounter ng mga tao na sabi nila, hindi naman doon nire-require ng Diyos na magkaroon na o pumunta ng simbahan. At hindi ako sumang-ayon sa bagay na yun sapagkat ako'y sumasampalataya na ang Diyos, kung kinakatagpo niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pag-uusap ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, saan mang dalawa o tatlo na magkatipon sa aking pangalan, ako'y nandoon sa kalagitnaan nila. See? So, yun. Marami ang mga bagay na nakakaawa tingnan sa mga tao. Hindi nila inabot yung kapahayagan. Hindi nila inabot yung bagay na binigay sa atin ng Diyos, which is yung kapahayagan. At ito hindi natin napag-aralan. Tama ba mga kapatid? Hindi mo napag-aralan yung revelation. Kasi marami ang nag-aral ng Bible na hindi nakuha ang kapahayagan na ngayon kalaban na sila mismo ng salita ng Diyos. Pero tayo hindi po natin ito inaaral. Ito'y ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na ito'y kapahayagan niya na ibinigay niya sa atin. Tama? Kaya pag tinignan natin yung mga tao, nakakaawa. Yung isa naman, imbis na magalit ako, naawa ako dun sa kalagayan ng isa na nakita ko. No? Na ang sabi niya, ang una doon na nagkasala, Diyos talaga. From the beginning. Tinitingnan ko siya. Sabi ko para, baka ako nagbibiro lang to. Pero hindi siya nagbibiro. Seryoso siya sa sinasabi niya na talagang nagkasala, patutunayan doon niya na Diyos ang unang-unang nagkaroon or nag-commit ng sin. Without even knowing the scriptures, nasabi po niya yun. At tinignan ko, at ang sabi niya, bakit daw nagkaroon ng kasalanan ng Diyos ay dahil sa pagsisinungaling. Kayo po ba naniniwala na nagkasala ang Diyos? No? Hindi nagkasala ang Diyos. Siya isang Diyos na perpekto, sakdal, na hindi siya nagkulang, hindi siya nagkasala. Na sabi niya, nagsinungaling siya nang sabihin niya kay Eva na huwag mong hawakan ng punong yan o kakainin man ng bunga sapagkat sa araw na iyong hawakan at kainin ang bunga ng punong iyon, sabi niya, mamamatay ka. Pero bakit nung kinain at tinawakan daw ni Eva, ibinigay pa nga daw yung prutas kay Adan? Pero bakit hindi pinatay? Sabi ko, truly, the Word of God dumating sa kanila on that day. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kasi nung nilikha ng Diyos si Adam, he is created in His own image. In the image of God. Ano ba ang imahe ng Diyos? He is an eternal God. Amen. Na nung pasimula, hindi sana gayon, sabi ng prophet. Hindi sana papasok ang kamatayan. Tama po ba? We are created in the image of God. Pero dahil pumasok sa kamatayan, sabi ng Roman, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. So, hindi nagkasala ang Diyos. Hindi siya nagkasala. And what is sin? Sin is unbelief. Sa pasimula, walang masusumpungang hindi pagsampalataya sa Diyos. Sapagkat sa Kanya nagmula ang pananampalataya. Amen.
Kaya, nako, sa Diyos ang kapurihan, hindi naman po ako perfecto. Marami din ako pagkukulang, pero sa mga bagay na yan, medyo kailangan, sabi ng prophet, maging makupad sa pananalita, maging mabilis sa pakikinig. Tama? Kasi mamaya may mga bagay na sinasangayunan tayo, mali pala, hindi natin nalalaman. So sinabihan ko yung mga kapatid ko doon sa Quezon, sabi ko, huwag kayong masyadong mag-entertain ng mga ganyang bagay sapagkat wala iyang basihan. Ang absolute natin, sabi ng prophet, is the Word of God. It is the absolute. Kaya wala tayong ibang kukonsultahin kundi yung Word. Na kahit, sabi ko, kahit anong kaganda ng katwiran ng tao, surely, may mga katwiran po tayong mas magaganda pa sa tingin natin kaysa sa Diyos. Pero kahit gaano man kagaganda ng katwiran natin, sa tingin natin, kaysa sa katwiran ng Diyos, kapag inilatag sa atin yung Word, mas maganda ang katwiran ng Word kaysa sa katwiran natin. Sabi ng Word, huwag kayong manalig sa inyong sariling kaunawaan. See, that is our absolute. Yan ang ating mga batayan. Na kung hindi, sabi ng Bible, the letter killeth. Pumapatay ang letra. Without even knowing the scriptures, pwede ka palang patayin sa pamamagitan ng letra. Kapag hindi mo na-reveal o hindi nahayag sa iyo kung ano ang pure word. Sabi ng Panginoon, marami ang magsiseparito. At sasabihin nito, nariyan ang Kristo at naroon ang Kristo, huwag ninyong pupuntahan. Tama po ba yun? Amen. Meaning to say, marami ang magsisilitaw ng mga bulaang propeta. Mangangaral ng same word, but without even knowing, unti-unti silang pinapatay ng salitang ito na kanilang ipinapangaral. The letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. Na kahit gaano natin kagaling o nakatapos tayo ng pag-aaral, kapag walang Espiritu ng Diyos ang maglilid sa atin, kapatid, wala itong mabuting idudulot sa atin. Remember nung panahon ni Moises, nung ilalabas nila ang bayang Israel sa bayan ng Ehipto, di ba? Kahit na marami ng signs and wonders na ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron doon kay Pharaoh, still, ang sabi ng Panginoon, pagmamatigasin ko ang puso ni Pharaoh. So, ibig sabihin, yung nandun pala sa sanglibutan, talagang sadya ng pinagmatigas ng Diyos ang puso nila. Pero yung mga may seed of God, pumapasok man tayo doon sa mga mistakes and errors, kapatid, pero hindi mo kayang iwan yung word. Tama ba? Hindi mo siya kayang iwan. Hindi magmamatigas ng ganung katagal yung puso mo kapag yung word ang nangungusap sa atin. Unlike Pharaoh, talagang kahit ilang plagues, ilang salot yung ipinadala ng Diyos doon. Di ba 10 plagues? 10 salot yung ipinadala pero ayaw makinig ni Pharaoh. No wonder, pinagaya pa niya doon sa mga mahikero niya na magagaling din. Pero pagdating nung 3 salot na dumating, yung mga kuto, ang sabi mismo ng mga magician, hindi na namin ito kaya. Baka daliri na ito ng Diyos, pero sabi ng mga magician na ito, makinig ka na. Pero yet, ang sabi ng Diyos, pagmamatigasin ko ang puso ni Pharaoh. Pero pag nakita natin, kapatid, kung tinignan natin at nasubaybayan natin yan, kung nababasa natin, at alam ko namang nabasa niyo po yan, pagdating doon sa last plague, sa pansampung salot, winarningan na ng Diyos ang bayan ng Israel. Binigyan na sila ng warning.
Warning before judgment. Amen. At ano yun? Sabi ng Diyos sa lingkod niya sa si Moises, pumatay ka ng lamb. At yung dugo ng lamb, bawat dugo nun, ipahid mo sa pintuan. Hindi lamang sa pintuan, sa haligi ng pinto. Kundi pati doon sa mga mantel, sabi ng prophet. No? Para kung makita yan ng Espiritu ng Diyos na pumapatay, hindi kayo papatayin. Yun yung pinaka-token natin, kapatid. Amen. The very token of us is the Word of God. Amen. Okay? The blood of Jesus Christ na ipinako siya doon sa cross ng Calvary. Kaya pagka tinignan natin yung panahon natin, talagang sabi nila malapit na daw dumating ang Panginoon. Hindi naman tayo kumukontra doon, alam naman natin darating ng Diyos. Pero walang exact date kung kailan. Pero sabi ng Panginoon, makakaroon kayo ng mga digmaan. Alingaw-ngaw ng mga digmaan. No? Great famine. At yung mundo na kinabibilangan natin, sabi ng prophet, this world is falling apart. Patungo na ito sa pagkagulo. Andyan ang grabe kung napapanood nyo sa balita, grabe ang korupsyon ngayon sa panahon natin. Hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari ang korupsyon. Sa bawat sulok ng mundo, may korupsyon palang nangyayari. At hindi nagkamali ang Bible. Sabi ng Biblia, money is the root of all evil. Amen. Money is the root. Ang pera daw ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. Kaya dapat yung pera, hindi dapat tayo ang kinokontrol ng pera. Dapat tayo ang kokontrol sa pera. Kasi kapag walang guidance ni Lord, malalagay mo yung pera na yan sa hindi tamang paglagyan. So, ganun kasama ang mundo natin. Okay? Now, sa binasa natin, kahimat masama ang ating mundo, kahimat na ganun na kagulo ang mundo natin, mga kapatid, binibigyan tayo ng assurance ng Diyos. Diyan sa binasa natin, sabi niya dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. May pinapagawa sa atin ang Panginoon. Unang-una sa lahat, kinakailangan intindihin natin kung ano yung pinapagawa sa atin. Una sa lahat yun, mga kapatid. Na mayroong iniuutos ang Diyos na kung saan sa bagay na ito, kapag nasunod natin o nagawa natin, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Doon niya kakatagpuin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dapat patanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y ibibigay niya sa inyo. Amen. Okay? Yun yung unang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Nasa mundo natin, marami ang mga kaharian, mga naghahari-harian sa mundo natin. Marami ang mga tawag dito, mga pamahalaan na matataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. May mga sarili silang mga palasyo, may mga sarili silang mga pinaghaharian, mga tawag dito, mga teritoryo, na kung saan nandun lahat sa kingdom nila, no? Nandun, naka-desenyo sila ng maayos doon, pinapalakad ng maayos yun ang namumuno. Mayroon doong presidente, mayroong mga vice president, at sa baba ng mga vice-presidente, nandun ang mga senador, mga kongresista, na dyan nakalatag ng maayos ang programa ng tao sa kingdom, and that was the kingdom of men.
Even sa mga panahon na yon, yung mga kingdom na yan, kapatid, no? Na naglalaban-laban. Kingdom versus kingdom. Okay? Pinag-uusapan doon yung mga kingdom na bagay na ito ito yung bagay na madalas pinag-aagawan ng iba. Na kapag na-conquer mo yung isang kingdom na natalo mo ang isang hari doon, mapupunta na sa iyo yung kingdom. Magiging sa iyo na. Pero ang lahat ng kingdom dito sa lupa, kapatid, may hangganan. Mayroong katapusan. Nung nabasa ko ang historya nitong taong ito, nung siya'y namatay, isa siyang sikat na tao, at nung siya'y namatay, nakalimutan ko yung kanyang pangalan, mayroon siyang dakila siyang tao, mayroon siyang kahilingan nung siya'y may sakit na malala. Sabi niya sa kanyang kahilingan, pag ako namatay, mayroon akong 3 hiling. Unang hiling ko, sabi niya, kapag ako namatay, gusto ko ang bubuhat sa aking kabaong, yung pinakamagagaling na doktor. Pangalawa kong hiling, sabi niya, kapag ako namatay at binuhat na ng pinakamagagaling na doktor yung aking kabaong, gusto kong lakaran, ang lalakaran nila, yung mga barya na ginto-ginto sa loob ng palasyo. Ibig sabihin, isaboy niyo doon sa lalakaran ng aking bangkay. At pangatlong kahilingan niya, sabi niya, doon sa aking atahol, ilabas niyo ang aking mga kamay. So nagtataka sila kung bakit ganon. Pero nung namatay yung dakilang tao na yon, ginawa ng mga tao na pinagbilinan. At nung matry sila, ang ibig sabihin pala nun, mga kapatid, no? Kaya niya gusto magbuhat sa kanya yung magagaling na doktor kapag siya namatay. Nagte-testify siya na kahit gaano kakadakila sa mundong ito, kahit gaano kakayaman, kahit gaano karami ng magagaling na doktor, walang doktor na makapagpapagaling sa iyong karamdaman. At kahit na gaano kakayaman, ang lahat ng ginto na lalakaran, ng mga silver and gold, nagpapatunay na yan ay hindi mo madadala sa libingan. At bakit nakalabas yung kanyang 2 kamay? Sabi doon, ibig sabihin, pinapatunayan na namatay akong, isinilang akong wala, babalik akong walang laman o walang daladala. Nagte-testimony yung tao. Mamamatay na siya, pinapatunghayan pa niya yung kamatayan na wala talaga tayong madadala pagpatay natin. So kaya ang binibili ng Diyos, kahit na gaano mo kayaman, sabi ng Biblia, pagkahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Maigi pa sa isang kamelyo na pumasok sa isang butas ng karayon kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. See? Why? Kasi without God in our heart, kapatid, wala kang magagawa kahit gaano kayaman mo, kahit gaano natin pinagpala sa mga negosyo natin. Milyonaryo, bilyonaryo, ano man yan, kapatid, kung hindi natin nakilala ang Diyos, walang mangyayari sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Pinapahanap sa atin yung kaharian ng Diyos. And what is the kingdom of God? Pag binasa niyo dyan sa Romans chapter 14 verse 17, sabi niyo dyan, Romans 14 verse 17, sabi niya, Apostol Pablo, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. That was the kingdom of God. Nandoon nakapaloob yung kanyang katwiran, yung kapayapaan, yung kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo ng Panginoon. Okay? Yun yung pinapahanap sa atin. Sabi niyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ang kanyang katwiran? Ang katwiran ng ating Panginoon ay ang kanyang salita.
Ito ang katwiran ng Diyos na pinapahanap niya muna sa atin. Now, ang unang pinapahanap sa atin, yung kingdom of God. Na doon sa kingdom of God, nakapalob na doon yung kanyang righteousness, yung kanyang peace, and joy in the Holy Ghost. Kaya every time na nag-uusap ng salita ng Panginoon, kapatid, mayroon tayong kagalakan into the Word of God. See? Knowing na alam nating prayer meeting ngayong gabi, alam mo sa puso mo na after this preaching, after that we have heard the word of God, na kapag tayo tumawag sa Diyos, alam nating didinggin tayo ng Panginoon. Yan yung ating yan yung ating reason kung bakit narito tayo. Na alam natin na kapag nilagap natin ang tiwala natin sa tao, sabi ng Diyos, sumpay ng tao na magtiwala sa kapwa-tao. Pero ngayong gabi, inilalagap natin yung buong tiwala natin sa may lalang sa atin, the great Creator. Sabi ng kanta, became my Savior. Amen. Okay? Kaya sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. At sabi ni Apostol Pablo, yung kingdom ng Diyos, hindi yung sa pamamagitan ng mga karne, ng mga inumin, hindi dyan. Hindi dyan namamalagi, sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Nandun pala sa salisabunga sa bibig ng Diyos, yung lumalabas sa bibig ng Panginoon, nandun pala yung kaharian ng Panginoon na kung yun ay ating tatanggapin, kapatid, mapapabilang ka doon sa kingdom of God. And who is the kingdom of God? Yung mga napaghaharian ng Diyos. Sabi niya dyan, yun yung unang pinapahanap sa atin. Seek ye first the kingdom of God. Lagi natin naririnig yan kay Pastor Floreno, unahin mo ako at dadagdag kong pangangailangan mo. Hindi pangalawa. Ang Diyos hindi po pangalawa. Laging una po sa lahat. Sa lahat ng bagay, sa pag-aaral, sa trabaho, ano man ang ating mga plano sa buhay, laging una palagi ang Diyos. Sabi ng prophet, pangalawa lang yung ating mga sarili, mga plano mo sa buhay, pangalawa lang yan. Kasi kahit na anong gawin natin, kapatid, magplano man tayo ng pinakamagandang plano sa buhay na ito, kapag hindi natin nasumpungan at nahanap ang kingdom of God, mawawalang kabuluhan ang lahat ng ito. Sabi ni Solomon, all is vain. All is vain. Walang kabuluhan. No? Kaya ang Diyos, kapag ang tao nagpapalalo, nakita niyo yung Tower of Babel? Ano ang plano nila doon? Magtatayo kami ng tore. Na itong toreng ito, aabot doon sa langit. Pero sabi ng Diyos, hindi pwede. For my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Amen. Anong ginawa ng Diyos? Isinugo niya yung kanyang anghel at ang sabi niya, guluhin ninyo ang lengguwahe ng mga tao para hindi sila magkaroon o magkaintindihan doon. Nakita natin? Now, God is not the author of confusion. Amen. God is the author of peace. Amen. See? Kaya, ang pinapahanap sa atin ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Yan ang una palagi. Ano ba yung kingdom niya? Sabi ni Apostol Pablo, it is not meat. Hindi ito mga bagay na nakakain o mga bagay na naiinom. Kundi ito yung kingdom niya. Yung kanyang katwiran. Yan ang pinapahanap sa atin. Ano ba ang katwiran ng Panginoon? Yung Word of God. Kaya sabi ng Diyos, search the Scriptures. Sapagkat ito nalalaman ninyo na may buhay kayong walang hanggan. Search the Scriptures. At sabi niya dyan, but righteousness and peace. Yan yung pinaparas, enjoy in the Holy Ghost. Dapat walang ibang kagalakan ang puso natin, kapatid, when it comes to the Word of God. Dapat always Word of God. Ang comforter natin is the Word of God.
Wala ka na dapat ibang comforter dito. Walang masihigit pa sa salita ng Diyos. Nung kagabi nasa party ako, 15th anniversary nung pinag-drive ko dun sa MJ. Meral ko proof of companies kasi yan eh. Inalok ako ng beer, can of beers. Sayang nga eh kasi, sayang ano, dahil alam niyo, hindi ko ha. Hindi, sayang kasi uli na tumawag yung katrabaho namin, yung dati namin dispatcher. Uli na nag-advise na pag binigyan ka, kunin mo, bigay mo na lang sa akin. Sabi ko na po, paulit-uli ka ng tawag. Wala na, natagyan ko na. Can of beer, so San Miguel ito, sabi ko. Tapos, nasa loob ako ng van, tinitignan ko sila, ang saya-saya nila. Sabi ko, ang babo na kaligayahan, parang ganyan din ako ng araw eh. No? Magkaroon lang ng sigarilyo sa daliri, napakababo na kaligayahan ko kahit na 50-50 kami. Maligaya na ako doon. Kaya nakikita ko yung sarili ko sa kanila, habang ang saya nila, nag-cheers pa sila. Mga driver, cheers! Tapos yung binubuksan niya, missing out. No? Ang babo ng kaligayahan. Kasi bakit? Yun yung naging comforter nila. No? Doon sila maligaya. Kaya sabi ko, wow. Sabi ko, Panginoon, salamat. Kahit na minsan ako'y sutil, pero binago mo ko. Amen. Inalis mo ako sa ganong sitwasyon. Amen. Alam niyo ba na minsan ako dumaan sa ganon at nagbisyo on myself, ang hirap tanggalin. Aaminin ko. Nagsisimba na ako dito noon eh. Siguro I was about 18 to 19 years old that time. Pag may mga kapatiran na pupunta sa bahay para mag-Bible study, at nabalitaan ko may mag-chat sa akin, dito sila, punta ka dito. Papalipas muna ako ng mga ilang minuto, tas may alcohol yung bahay ng kapit ng kami ko. Mag-alcohol ako kasi baka maamoy yung sigarilyo sa kamay ko. Ano? At kapag nahibsan na yung amoy, pupunta ko na, kakamayan ko na sila Brother David noon, sila Brother Arnel, Pastor, knowing na, banal ito. They didn't even know na ako yung sabi nun, akin dapat yung title na na secret believer. No? Grabe. Pero totoo pala yung sinabi, nung inopen ko kay Pastor yung time na yon, hindi ko, Pastor, may confess ako kasi nabasa ko sa Bible, confess your sin. I kept on participating na communion, pero nagkakasala ako. So, natanda ko yung sinabi ni Pastor sa preaching niya, dito rin sa message ng prophet, na you have to confess first your sin. Tama ba? Kasi kapag ginanap mo ang bagay na yan, imbes pagpalain ka ng Diyos, sumpa ang aanihin mo. Kaya kinausap mo siya, wala nang kami doon sa taas. Pastor, may aminin ako, mahirap talaga tanggalin. Ano yun? Natanggal na ako. Iniiwasan ko na yung alak eh. Yung sigarilyo, malingang lang sa akin labi. Sabi niya, dinaanan ko na yan. Sabi niya, kahakahayo sigarilyo ko ito. Ayan, kwento-kwento siya na naglaan niya. At yung pinakapayo niya sa akin, sabi niya, unahin mo lang lagi ang Diyos. Tatandaan mo yung sinabi ni Pastor Loren, unahin mo lang lagi ang Diyos. Ako, nung inuna ko ang Panginoon, hindi ko na mamalayan, sabi ni Sister Aida, sabi niya, yung asawa daw niya. Pa, hindi ka na, Sister Aida, hindi ko matanda ko Sister Aida o yung kapitbahay nila. Parang, hindi ka na, Sister Aurit pala. Unti-unti na daw niya natatanggal yung sigarilyo. Hindi niya na mamalayan, nawawala na yung sigarilyo. So, ginawa ko yung inspirasyon. Kahit na mahirap, minsan ginagawa ko sa sarili ko, nagkikindi ako para yung panlalaway ba, pag nakakakita ko ng kasi parang feeling ko pag bumubuga ako ng usok, pogi din ako katulad nila eh. Tama ba? I mean, kasi hindi, mga dumaan sa ganyan kahit sa alak. Parang, pag nalalasin, parang kang pogi eh. Yung naduduling-duling mata mo, parang kang pogi. Pag nakakakita ko ng worldly pa ako nun, pag nakakakita ko, parang kang pogi talaga nila eh.
Parang ba't sila, mga lasinggo, di ba, yung mentality, may girlfriend eh. Ako, matino, ba't wala? Maglasing din ako. Nakakakuha naman ako. Sa ganong sitwasyon nga lang. Wala, talagang lalampasin ka talaga ng Satan based on my personal own experience. Kaya sabi ng prophet, experience is a Christianity. Without having an experience, hindi buo yung pagiging Kristiyano mo. Tama? Yan ang bubuo sa atin eh. Kasi pag sinabing Christian, no? Christ-like. Hanggang sa namalayan ko, unti-unti na akong, hindi na si Sister Pearly, naku, aminin ko man sa hindi. Nakakatuwa nakakahiya man aminin, pero minsan nahuli nga ako naninig na rin sa bahay ng kapitbahay ko. Alam mo, gano'n, sinungkit ako ng payo. Sa likod, sa harapan ng mga barkada ko. At hindi ko na talaga yun, unti-unti na sabi kasi ni Pastor, unahin mo lang lagi ang Diyos. Yun lang ang tumanan sa isip. Ganun pala makapangyarihan ang salita ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Nung ma-reveal sa akin who is the kingdom of God, ito pala yung mga taong nag-iipon-ipon dahil sa salita ng Panginoon. See? Kaya sabi ni Prophet Balaam, the bride cannot persecute the bride. You have to seek the kingdom of God. And who is the kingdom of God? Yung pinamamalagian ng katwiran ng Diyos, ng kapayapaan at ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Hindi ko po kayang tanggalin talaga yon. Namalayang ko na lang. Kahit sa bahay, pag umuwi ako paglasing ako, mumumuya lang ako ng piraso ng dyaryo. Effective daw yun, sabi ng mga tropa ko, pagka gusto mo na hindi ka mahalata ka nga lang, pero kailangan balanse ka. Ano gawin ko? Kasi pag nagpatagal ako ng amats, matagal, abutin ako ng mga isang gabi. Pero kung gusto mo na marunong ka mag-control sa sarili mo at hindi ka mamumuya ka lang ng dyaryo, ginawa ko lahat yun. Kasi kahit na ako yung sutil nung araw, takot pa rin ako sa tatay ko na magulpi. Kay Brother Fernand. Kaya, nagtatago talaga ako. Na pag umuwi ako ng bahay, kahit na sumisermon sila, hindi lang kasi may lamang dyaryo yung bunganga ko eh. Bala ka dyan. No? At, yun na. Diretso na ako sa kama at patutulong na ako. Parang wala nangyari. So, seek ye first the kingdom of God. Now, may panahon na si Elijah and the widow woman. Nung utusan ng Diyos si Elijah, pumunta ka doon sa babaeng bao. Tama po ba yun? Amen. Inutusan si Elijah, punta ka doon. Tingnan natin paano dumaloy yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah. At ang instruction ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa babaeng bao. At pagpunta mo doon kita pakakainin. Pakatagpuin kita sa pamamagitan ng babaeng bao. At nung sinunod ni Elijah yung utos ng Panginoon, nung masumpungan niya yung babaeng bao, naroon namumulot ng 2 pirasong tingting o patpat. At nung kanyang tawagin yung babaeng bao na yon, sabi niya, baka pwedeng bigyan mo muna ako ng tubig na aking maiinom. Now remember, nung time na yon, hindi bumabagsak ang ulan liban na sabihin ni Elijah. At kagutom nung time na yon. Amen. Kaya nung inutusan siya ng Diyos, Elijah, punta ka doon sa babaeng bao. At paano nalaman ni Elijah na yun na yung babaeng bao? Sabi ng prophet, tinest niya kasi sa word. See? Gaya ni Rebecca, nung i-test sa word ni Eliezer, na-confirm niya na yun na yung babaeng dapat para kay Isaac.
Kaya nung si Elijah, sinabi nito sa babaeng bao, bigyan mo muna ako ng mainom. At dali-dali pumasok yung babae sa bahay at kumuha ng mainom. Noong unang hingi ni Elijah, parang magaan pa yung hingi niya, tubig lang. Pero yung pangalawang hingi ni Elijah nung siya'y makainom na, sabi ni Elijah, baka pwede, bigyan mo naman ako ng makakain, kapirasong tinapay. Diyan sa loob ng bahay mo. Sumagot yung babae, wala akong kapirasong tinapay, kundi meron ako dito, kakaunting harina na lamang sa aking gusi. At kakaunting mantika na lamang sa aking banga. Sapat para lutuin at pagkatapos naming nakain, mamamatay na kami. Did you know that? Sapat para makain at pagkatapos alam ng babaeng bao at ng kanyang anak na sila'y mamamatay. After that, yung pagkain na yon. Pero hindi alam ng babaeng bao na yung dumating sa kanya, it is the channel of blessing of God para pagpalain yung babaeng bao. Minsan mahirap lang talaga yung sumunod. Minsan mahirap lang talaga yung pagsunod, pero kung sa ganung paraan tayo pagpapalain ng Panginoon, kapatid, kahit na ganong kahirap, kailangan natin sumunod. Anong sabi ni Elijah? Sige na, gawin mo muna. Maganda yung sinasabi mo, magluluto ka. O sige, gawin mo kung ano mong gusto mong gawin. Pero bago nyo kainin sa akin, yung muna ipakain. Parang ko titin parang walang kamala-malasakit si Elijah. Knowing na may bata yung babaeng bao na maliit. Na maaaring sabi ng prophet, maaaring gutom na gutom yung bata. Ilang araw tinipid nila ng babaeng bao yung mga harina na yun at yung mantika, yung langis na yun. Pero nang sabi ni Elijah, thus saith the Lord. Kapag inuna mo ako, sabi ni Elijah, na ipakain muna sa akin yung lulutuin mo ngayon. Sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong banga ng harina kailanman hindi na mababawasan at ang banga ng langis kailanman na hindi na mauubos. At nung gawin, anong ginawa ng babae? Inuna niya muna yung Diyos. Laging unahin mo ang Panginoon at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nung ginagawa ng babaeng bao, yung widow woman na yon, yung harina, naroon yung lalaki, yung kanyang anak, na lalaki na maaaring nagtatakam doon sa ginagawa ng kanyang ina sapagkat gutom na gutom ang bata. Pero walang magawa yung babaeng bao na yon sapagkat ang sabi ni Elijah, ganito ang sabi ng Panginoon. Meron siyang thus saith the Lord. Yun ang kailangan natin, kapatid. Yun ang nagbibigay sa atin ng assurance kapag mayroong thus saith the Lord. Sapagkat hindi yan mabibigo kailanman. Hallelujah. Kapag yung haka-haka lang, huwag ka dyan mapanatag. Pero kapag nilatagan ka ng ganito ang sabi ng Panginoon, kapatid, that's your assurance. That's our assurance. Nung niluluto ng babaeng bao, yung harina na yun, yung tinapay na yun. Natural, nakaamoy na kayo ng nilulutong tinapay dito pagka-komunyon. Di ba? Pagka naamoy natin, parang nakakagutom, Parang mo. Maaaring ganun yung naamoy nung bata at nung babaeng bao. Alam nila, hindi sila tulala para hindi malaman na kapag katapos na yon, nalutuin yun at kainin nila, alam nila sila'y mamamatay. Pero ang bagay na yon, hindi nila kakainin, kundi inuna muna nilang bigyan yung lingkod ng Panginoon. At nung maluto, sabi ng Biblia, naka-record sa Bible, yung arena ng gusi at yung langis ng banga, kahit anong sandok ng babaeng bao, hindi nababawasan. At hindi lang yung babaeng bao at yung anak niyang lalaki ang kumain,
kundi ang buong sambayanan niya kumain ng pagpapalang binigay ng ating Panginoon. Amen. Glory. At doon ba natapos yun? Hindi po. Kapag sinunod mo ang Panginoon, kapatid, hindi lang doon matatapos ang biyaya ng Diyos. Just seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. Nung magkasakit nang malala yung anak ng babaeng bao, di ba sinisipan niya si Elijah? Sabi niya, pinaalala, kaya ka ba narito para ipaalala mo sa akin ang kasalanan ginawa ko? At para anak ko magdusa ng kasalanan na yun. Kaya nung nahabag si Elijah, dinapaan ni Elijah yung bata. Bakit? Alam ng Diyos ang pagpapala kung paano padaluyin sa bawat nangangailangan. At sa gabing ito, alam ng Diyos kung paano niya ibibigay sa inyo yung blessings na gusto niyong makamit para sa Kanya. Glory. Sabi ng mensahe sa Message to Witnesses, 1953, paragraph 65. Seek ye first the kingdom of God. Have you ever witnessed that to be the truth? Napatunayan niyo ba na totoo yan? Sabi ng prophet, put God first. Amen. Sabi niya, pay your tithes first. Nakakalungkot na marami ang mga Kristiyano ngayon na hindi na marunong magbayad ng kanilang tithes. They are claiming to be a Christian, yet pati tithes kinukupitan. Paano dadaloy na ang biyaya ng Panginoon? Nandun yung promise, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Diyos. Tama ba yun? If I'm not mistaken, mababasa yata yan sa Amos. Subukin ninyo ako ngayon kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang sukat silid kalagyan. Amen. Hindi nila naintindihan, pero marami ang mga Kristiyanong tamad magbayad ng tithes. Pero sabi ng prophet, put God first. We know that yung tithes natin, hindi yan sa atin, kapatid. Yan ay pera ng Diyos na ipinagkatiwala lang sa atin. Pay your tithes first. Pay everything first. Bago ang mga kapritsyo mo sa buhay, unahin mo muna ang Diyos. Sabi ng prophet, okay? Pay God, pray first at morning. Pray all through the day. Manalangin muna kapag umaga. Manalangin sa bawat araw na ladaan sa ating buhay. Give God the first place in everything. Ibigay natin sa Diyos ang pinakauna sa lahat ng bagay. No? Kahit tithes, dapat magbayad ang Christian. Kaya may mga pastor na mga garapal na maningil ng tithes eh. Napanood niyo ba yun sa Sokmed? Brother, nalit ka lang naman. Nauna sa inyo yung bisita natin. Andiyan ba si brother ano? Yung eh. Ha? Mga tamad, mga magnanakaw, sabi ng garapal na pastor. Nakakaya. Kasi naman may mga Kristiyanong hindi marunong magbayad ng tithes eh. Pero kahit na may mga Kristiyanong hindi marunong magbayad ng tithes, mali pa rin naman yun. Tama ba? Hindi mo dapat ginagarapal ng tao. Kasi bakit? Kapahayagan pa rin yan. Maaaring hindi pa na-reveal sa tao yung tamang gawin. Pero pag na-reveal na yan, at sinabi mo sa kanya yun, hindi mo na yung mababawi. Tama ba yun? Hindi na mababawi yun. So just preach the word. Pero to condemn naman, parang hirap. Pay your tithes first, pay everything first, pay God, bayaran niyo ang Diyos, no? Unahin niyo ang Diyos. Pray first at morning,
Pray all through the day. Give God the first place in everything. Bigyan nyo ng puwang unang-una palagi ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Kaya sabi niya sa John chapter 15 verse 47, buksan natin. No? John chapter 15 verse 47. Verse 7, I mean. 15 verse 7. Abisado ng mga bata yun eh. Sabi niya rito, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Yan. After na mauna natin ng Diyos, papasok ngayon itong sinasabi niyang bagay at salita na ito, na kapag ang salita ko'y nanatili sa inyo, at kapag kayo nanatili sa akin, at ang salita ko'y nanatili sa inyo, hilingin ninyo ang anuman sa aking pangalan, at yun ang gagawin ko sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayong gabi nito. Hihingi tayo sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin. Amen? At yan po ang kailangan natin. We have to put God first. Yan yung title natin pinag-uusapan. Put God first. Okay? So, salamat sa Panginoon sa bahagi na ito na ating pinag-usapan. In everything, always put God first. Hindi po siya pahuli, hindi siya pangatlo, kundi ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At kapag yung dalawang bagay na yon natuntun natin at natumbok natin ng tama, ang pangako ng Diyos, and all these things shall be added unto you. See? So to God be praise, to God be the glory. Salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. At ang Diyos nawa kung matagpo ng lahat ng prayer request na idadalhin sa unahan. Tayo pong natin tatayo bago ko ibigay sa ating kapatid para repeat. Let's sing the song. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God. Amen. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid sa atin, kapag natuntun mo ng tama ang kanyang salita, pangako ng Panginoon, ibibigay na lahat ng kanyang. Once again, church, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ng babaeng tao, kapatid. Kung hindi siya magaling lang ang magbigay ng siya, ang kamirasong tinapay, magpapala ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Walang sukat silid ka nagyan. Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory! Oh, hallelujah! Ka sa gabing ito, Panginoon ng Diyos. Sinasamba ka namin at itinataas ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng bagay. Ikaw ang makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang pinakadakila sa lahat, O Diyos. Sa iyo namin nararapat na ibalik sa iyo ang mataas na pagpurit pagsamba sa gabing ito. O Diyos, tunay ang iyong mga salita na kapag inuna ka namin, idadagdag mo ang lahat ng mga bagay para sa amin. Mahirap man, Panginoon, mamuhay sa mundong aming kinabibilangan ngayon. Nariyan ang maraming mga tukso. Nariyan, O Diyos, ang maraming mga pagsubok. Nariyan, Panginoon, ang mga kakapusan sa salapi.
Nariyan, Panginoon, ang kakapusan, O Diyos, sa mga kaalaman. Na dapat ikaw ang nangako, unahin mo muna ako. Laging una ka, Panginoon, yan ang pangako mo sa amin. At kapag kami, O Diyos, ay tumama sa iyong mga palatuntunan, O Diyos, ang pangako mo sa amin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng anumang iyong hingin sa dakilang pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Salamat po sa salita mo na amin ang pag-usapan. Salamat po sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. 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 We'll give the glory to Jesus. Let's tell of His love, His wonderful love. We'll give the glory to Sa pangalan ng Puri at ng bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa binibigay sa atin sa design na unahin natin ng Diyos at ang lahat ng bagay ay susunod lamang. So sa gabi ito, tayo dadako sa panalangin na kapatid. At meron dito may padala na prayer ko sa testimony. Pinasasalamatan ko po ang ating Panginoong Jesucristo sa maayos at matagumpay na operasyon ng aking brother-in-law na si Jose Carlo del Rosario. Nung isang araw ay sinabi namin sa panalangin ito naging maayos yung operation at sa bigay ng Panginoon kaya naging maayos ang operation. Sa Diyos ang kapurihan at pasasalamat. Sabi dito sa prayer request, isama po natin sa panalangin na ang Diyos ang patuloy na magbalik ng kalakasan kay Kuya JC at maging mabilis po ang kanyang recovery at ang paghilom ng kanyang tahi sa ating Diyos lamang ang magtitiwala. To God be the glory. Kaya prayer request at testimony. So isama rin natin sa panalangin na maging mabilis yung recovery at pag-ilang ng kanyang tayo kasi napalaan sa kita. So, sa gabi ito, patuloy nyo rin sama sa panalangin ng bawat isa sa atin na ang Diyos ay patuloy na mag-ingat. So, patuloy yung tulad na bakit natin kapatid na may mga naguluhan na, di ba? So, yan ang pasimula ng sabi ng kahirapan ng mga Bible, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, diyan ay hindi na mapipigilan at hindi tayo dyan na nakatuon o parang nagugulat kasi alam naman natin yan. Lagi natin napapakinggan sa wise, pagpapasa natin ng salita ng Panginoon at mensahe ng ating mahal na propeta na yan ay mangyayari talaga sa uling panahon. Ito kasi nagbuhos ang kaaway ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Diyan ay hindi mapipigilan dahil nakahula na yan sa salita ng ating Panginoon. So, ang hinihintay lang natin mga kapatid, yung magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay, makaabot tayo sa perfection para agawin tayo ng ating mahal na Panginoon. Yun ang hinihintay natin. Hindi yung hinihintay natin na maging maayos pa yung mga bagay na yan kasi hindi na yan magiging maayos. No? Mapapupunta talaga yan sa kaguluhan dahil sabi ng ating mahal na propeta, nagbabasa kayo mensahe mga kapatid kung bakit may mga ganyan kasi unti-unti nang iikunin ng anti-Christ yung para sa kanya. So, unti-unti niyang kukontrolin yung pananalapi ng economy, yung lahat ng mga bansa papunta dun sa anti-Christ. Hindi tayo nagugulat dyan mga kapatid. Panalangin lang natin na patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon at darating same time
na yung fullness ng Espiritu ng Panginoon ay pinagkaloob sa church ay mararamdaman natin at nararanasan natin. Kung paano sila San Pedro na anino lamang niya ay gumagaling ang kanyang daanan, anino lamang niya gumagaling yung mga may karamdaman, magiging ganun din ang kalagayan natin at mangyayari sa ating mga kapatid. Paano si San Pablo sa pamamagitan ng panyo, sa apron, handkerchief, sabi ng Bible, galing sa kanyang katawan na kanyang ipinanalangin at nung inihatid sa may mga karamdaman ay gumalik, magiging ganda yung ating kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan naman napapanood natin sa cartoons. Hindi kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Before the rapture, sabi ng mahal na propeta, magkakaroon ng gift of discernment sa ating kalagitnaan. Huwag tayo magugulat kapag may gano'n na tinuro tayo na ikaw ganito ganyan. Tayo magugulat. Bakit? Yun yung manifestation ng gifts na ipinagkaloob ng Panginoon after niyang makyat sa langit. Sabi ng Book of Acts, nung inagaw siya sa Kalapaa, sabi niya doon, He gave gifts among men. At yan ay magpamanifest sa ating panahon. Yung gift of discernment. Kaya magulat at minsan sa araw may magtuturo sa inyo. Ikaw ay nabubuhay ni may ganito, may ganyan, may tinatago kang mali. Diba? Yung napakinggan natin, kaya tinatago sa iyong puso na mali. Meron kang hindi maiwan-iwanan, mabitaw-bitawan. Sa gift of discernment, ituturo yan. At ilalantad ng Panginoon yan. At yung totoong anak ng Panginoon, magpapasalamat sa Diyos. Dahil darating ay perfection. Pero sa isang banda, sa hindi anak ng Panginoon, matitis na yun. Yung dahilan, magiging reason yan para lumayo na sa pagiging sa Panginoon. So, natandaan natin yung mga kapatid, huwag tayo magugulat kasi dadating squeezing time at doon tatanggalin ng Panginoon yung mga huling make-believer. Mga pagdating ng time. So sa gabi ito, patuloy tayo magpanalanginan dali ng ating kailangan sa bawat isa. Sa gabi ito tayo lulot sa ating Panginoon na tayo manalangin.
Paulos na tayo dito. Lord God, kami nagpapasalamat muli sa iyong kadakilaan sa amin, sa lahat ng bagay na pinagkakaroon sa amin, sa iyong biyaya, awa ng bagay. Hindi mo kami pinagkulang mo ka sa aming pagkainan hanggang sa aming kaluluwa, patuloy mo kaming binubusok ng makalangit na pagpapala. Lord, ang dalangin namin sa aming paglalakbay sa pananampalatayang ito, ikaw ang siyang patuloy na mag-guide sa amin. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang maging comfort at ang iyong banal na dugo, Lord God, ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, hindi namin kaya makapaglingkod sa iyo, Lord Jesus. Ngunit ang iyong biyaya ay nandyan para sa amin. Wala ka sa amin, ay wala kaming magagawa. Lord, ang dalangin namin hanggang sa iyong pagdating ay makita mo ang pananampalataya sa aming mga puso na nag-uumapaw, na nag-aalab ang iyong salita sa aming mga puso, Lord Jesus, habang pinag-uusapan namin at pinagbubulay-bulayan namin ang iyong banal na salita. Lord, sa aming mga buhay, Lord Jesus, may mapagkukulang kami, Lord God, ngunit alam namin na ikaw siyang patuloy na nagpupuno ng aming mga pagkukulang at ikaw, Lord Jesus, ang siyang patuloy na gumagawin sa amin. Lord, sa iyo kami nagbabalik na kataas-taas ang pagsamba at papuri. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Ulitin natin ang O Lord, we lift your name on high. Lift your name on Yes, Lord. Lord, I love to sing your praise there. I'm so glad You're in my life. I'm so glad You came to save us. Yes, Lord. Hallelujah. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave
Gina. God bless you, Brother Arvin. God bless you, Brother David. At tayo po'y darako na po sa ulit bahagi ng ating gawain ng pagbibigay ng loob. Nais pong ulitin natin na give thanks. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo, ibinabalik namin sa iyo, Diyos, sa gabing ito ang kataas-taasang papuri at pasasalamat. Salamat o Diyos sa katugunan ng aming dalangin na hindi ka nagbago, Lord God. At ikiniling mo, Diyos, ang iyong mga pakinig sa aming mga dalangin at sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na nagsilbing paalala at buhay sa amin at nagsilbing kalakasan, Lord God, sa aming mga kaluluwa, Lord God. Na tunay na nagagalak ang aming mga kaluluwa sa tuwing naririnig namin ang iyong mga salita, Lord God. At na ipapangaral ang iyong mga pinag-uutos, Lord God. Pagpalain po, Diyos, ang iyong ginamit sa gabing ito na daluyan, Lord God, ng iyong mga salita. Nalalaan po, Diyos, ang kanyang mga pangangailangan. Maging ang bawat isa, O Diyos, na nakinig at naging kabahagi ng gabi ng pananalangin, may we be filled with your Holy Spirit, O Lord God. Sapagkat, O Diyos, magiging walang kabuluhan ang aming nakinig kung hindi mo kami, O Lord God, gagabayan, Lord Jesus, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, O Lord God. Pagpalain po, O Diyos, ang bawat isa hanggang sa aming pag-uwi, Lord God, naway taglay namin, Lord Jesus, ang pagpapalo ng bumala sa iyo. Pagpapalo makalangit at makalangit na kalakasan at kagalakan, Lord God, Panginoon. Alalahan mo din po, Panginoon, ang munting sentimo ito, Diyos, na aming nalikom. Ikaw, Diyos, ang patuloy na humawak ng mga bagay nito upang mawi ang lahat sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Maging ang aming pag-uwi, Lord God, patuloy po kaming ingatan kung paano po kaming ingatan sa pagdako namin sa bahay sa mga, Lord God. At hindi po lulubin na ikaw ay babalik na may matagpuan pamuli namin na aming mga sarili na nagkatipon sa pangalan mo, Panginoon. Sa dako ito, Lord God, na iyong inihanda para sa amin, Lord God. Sumayo, Diyos, ang lahat ng papuri. Tunay, Lord God, na hindi sapat ang lahat ng salita o letra o tinta, Lord God, ng panulat upang ihayag namin, Lord God, ang papuri sa salamat para sa kabutihan mo na ginawa sa amin, Lord God. Kaya tanggapin mo po, Diyos, ang lahat ng papuri sa salamat. Luwalhati, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo, ng aming Diyos. Amen. Amen. God bless you, Brother Jenner. God bless you, brothers and sister. Tapos na po ating gawain. Tayo po magkamayan habang ginawin natin ang Oh, I Love You.